Chapter 10 Finale. Tinanaw ni Jocelyn sina Noel at Princess na nakaupo sa batong upuan sa breakwater. Nakasandal siya sa isang palm tree. Hindi alam ni Noel na sumama siya kina Princess at sa mama niya sa pagpunta roon. Iyon na ang ikalawang pagkakataon na nakipagtagpo si Princess sa naging temporary father nito. Sa natatanong niya, mula sa kinatatayuan ay mukhang close na kaagad ang dalawa. How she missed him. Ngayong nakita muli niya ito ay lalo niyang napatunayan sa sarili na mahal talaga niya ang binata. Pumunta siya roon dahil gusto niyang makausap ito. Gusto niyang humingi rito ng tawad dahil nagalit siya rito gayong wala naman pala itong kasalanan sa kanya. Kahit paano ay maalis man lang ang kahit isang parte ng bigat sa kanyang dibdib. Lumapit ka na. Wika sa kanya ng kanyang mama na hindi niya namalayang nasa tabi na pala niya. Kukunin ko si Princess para makapag-usap kayo. Nagsimula si Jocelyn lumakad palapit sa mga ito. Umagapay sa kanya ang kanyang mama. Napahinto siya nang marinig ang itinanong ni Noel kay Princess. Kumusta na ang mami mo, baby? Okay lang po siya. Kaya lang minsan, parang malungkot po siya. Sagot ni Princess. Malungkot siya? Bakit? Hindi ko po alam. Minsan nga po nakita ko siyang nag-cry. Bakit nag-cry? Hindi ko po alam. Hindi ba siya inaalagaan ni Harvey? Sino pong Harvey? Yung boyfriend ng mami mo. Wala pong boyfriend si mami. Wala? Tila hindi makapaniwala si Noel. Bakit parang gulat na gulat ito? At tumikhim ang kanyang mama. Lumingon si Princess sa kanila. Lola! Mami! Lumingon din si Noel. Napatayo ito nang makita siya. At bahagya siyang ngumiti rito. Princess, pag-uusap lang sandali si Mami at si Tito Noel. Come with me, baby. Bibili tayo ng ice cream. Yayari ito ng kanyang mama na kaagad namang pumayag. Umupo si Jocelyn sa parting inuupuan ni Princess kanina nang makalayo na ang maglola. Bumalik sa pag-upo si Noel. Tinanaw niya ang langit. Magdadapit hapon na. Noel really loved the sunset. Doon pa mismo ito sa breakwater nakipagkita kay Princess. Kamusta ka na? Tanong ni Noel sa kanya. I'm okay. Ikaw? I'm fine. Bumuntong hininga si Jocelyn. Noel? I'm sorry. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng binata. Alam ko na ang totoo. Sinabi na sa akin ni Mama ang ginawa niyang pag-uutos sa'yo. Nalayuan ako 11 years ago. Hindi mo naman pala gustong layuan ako. Sinunod mo lang ang mama ko. I'm sorry. Nagalit ako sa'yo. I cursed you. I hated you. I hurt you. I've been so mean to you, Noel. You don't have to ask for my forgiveness, Jocelyn. Wala ka namang kasalanan eh. I understand. Akala mo kasi niloko kita. At ayoko ring sisihin ang mama mo sa nangyari. Dahil prinotektahan ka lang niya. Pero ikaw ang lumabas na masama, Noel. I'm sorry for hating you. Ngumiti naman ito ng bahagya. It's okay. At least,
Naalaman mo rin ngayon na hindi kita niloko. Hindi kita pinaglaruan lang. At hindi kita iniwan dahil sa ibang babae. Tumango si Jocelyn. Pagkatapos ay muli siyang tumanaw sa nagkukulay kahel ng kalangitan. Nasaktan ako nang iwan mo ko, Noel. Pinasaya mo ako pero bigla ring pinalungkot. Parang langit na pagkatapos magbigay ng maraming kulay, biglang nagdilim. Nahirapan akong kalimutan ka. Ako rin naman Jocelyn. It's not easy making that decision of leaving you. Ayaw kitang saktan pero kailangan kong gawin yun. Nahirapan ako. Sobra. But unlike you, hindi kita sinubukang kalimutan. Napabaling siya rito. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko sa sarili ko, hihintayin kitang makatapos ng pag-aaral. When that time comes, liligawan uli kita. Hindi natututol si Ninang sa relasyon natin dahil malaki ka na. Kaya lang, naunahan ako ni Harvey. Napatitig siya rito. Hindi niya inaasahan ang nalaman. Unfortunately, on my part, hindi kayo naghiwalay. Ang akala ko nga, magpapakasal na kayo. Halos nawala na ako ng pag-asa na magiging akin ka muli, Jocelyn. But when your mother asked me to be your temporary husband, doon ko nalaman na nag-break na kayo ni Harvey. I immediately grabbed the opportunity to be with you. You? You did that? Yes, Jocelyn. Hindi kita kinalimutan. I patiently waited for the right time to be with you again. Parang gusto niyang maiyak sa nalaman. All the while, he still had feelings for her. Hindi yun nawala sa paglipas ng panahon. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Because you hated me. At kapag sinabi ko sa iyo agad, alam kong hindi mo ako tatanggapin. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa iyo ang sekreto ng tungkol sa pakikipaghiwalay ko sa iyo noon. Ayokong magkaroon kayo ng rift ng mama mo. Gusto ko na kapag naalaman mo ang tungkol doon, gusto kong kay Ninang mismo manggaling. At kung mamahalin mo uli ako, gusto kong mahalin mo ako dahil naramdaman mo yun at hindi dahil nalaman mo ang totoong nangyari noon. Umayag ka ba talagang maging temporary daddy ni Princess para paibigin uli ako? Hindi obvious. Palagi mo akong inaasar eh. Ngumiti si Noel. Ganun naman talaga ako magmahal, diba? Kahit noon. Palagi naman talaga kitang inaasar. Saka galit ka sa akin. If I'd be nice all the time and make my feelings very obvious, baka pagmukhain mo lang akong tanga. Sa lahat ng nagpapaibig, ikaw lang ang mapang-asar at ma-pride. Tumawa naman ito ng marahan. Lahat ng sinabi ko sa iyo sa TV room, totoo yun. The next day, I realized I'd been wasting so much time. Kaya ng oras din na maisip ko yun, pinuntahan kita sa restaurant mo para magtapat na. I even brought flowers with me. Pero nakita ko kayo ni Harvey. Nakayakap ka sa kanya. You were kissing. Naisip ko nagkabalikan na kayo. Kung hindi mo na siya mahal, hindi ka gaganti ng yakap at hahayaan siyang halikan ka. Kaya umalis na ako. I want you to be mine. But I also want you to be happy with the one you really love, Jocelyn. You'd been with him for 5 years. So I thought, you must really love him for that matter.
Kaya sumuko na ako. Nang bumalik na ang memorya ni Princess, umalis agad ako kahit ayoko pa sana. I had to be away from you because if I stayed a little bit longer, mahihirapan ko lang ang sarili ko knowing that you're near yet you couldn't be mine. Kaya pala mula ng araw na yun ay iniwasan na siya nito. Kaya pala nagmamadali itong umalis ng kanilang bahay. Fool! You've waited for me for 11 years at pagkatapos ay ganun ka lang kadaling susuko? Hindi kami nagkabalikan ni Harvey. We've been together for 5 years because he's a very good man. I thought I love him. Then I realized, kaya pala 2 beses ko nang tinanggihan ang alok niyang kasal. Hindi pala siya ang totoong mahal ko. Only lately did I realize that I've never loved someone as much as I loved my first love. His face shone in anticipation. And who's your first love? Sino pa ba? She smiled and looked up the sky. Kalahati na lamang ang araw. Naramdaman na lamang niya ang pagsakop nito sa kanyang kamay. She looked at him. He kissed her hand while staring at her eyes. Nang akamanghahagan siya nito sa mga labi, ay tinakpan niya ng palad ang mukha nito at inilayo. Kung hindi pa ako nagkusang lumapit sa iyo, hindi ka pa magtatapat? Kung hindi ka pumunta ngayon, pupuntahan kita mamaya. Nang sabihin na sa akin ni Princess na walang boyfriend ang mami niya, nabuhayan na naman ako ng loob, Jocelyn. Wala kang idinedate? Wala. Sino yung babaeng kadate mo sa restaurant noon? Wala ako sa restaurant ng gabing yun. I was in a bar. Birthday ng kaibigan ko. Pero bakit sinabi mong may date ka? Naging mapanudyo naman ang ngiti ni Noel. Pinagselos lang kita. Sabi ko na nga ba nagselos ka nun eh. Kung alam lang nito na pumunta siya sa restaurant na yon para sundan ito. Yun pala ay wala naman ito dun. Oo nga pala. Sino naman yung kadate mo that same night? Si Faye. Kay Faye ako nagpunta kahit itanong mo pa kay mama. Pagkakaila ni Jocelyn. Nakakahiya kapag nalaman nito ang totoo. Bumalik ang ngiti ni Noel. So pwede ba akong mag-apply na daddy ni Princess for the second time around? Pilit niyang itinago ang kilig nang umisod ito padikit sa kanya at akbayan siya. Tatanungin ko muna si Princess. How about a husband to you? Husband? Nag-aalok na ba agad ito ng kasal? At tiningala niya si Noel. Kung nag-a-apply kang maging temporary husband, hindi kita tatanggapin. Hindi ako naghintay ng 11 years para lang maging temporary husband mo, Jocelyn. I want a permanent position in your heart. And she could not contain her smile. She reached for his lips. They kissed passionately for a long time. Nang magbitiw ang mga labi nila, ay bumbunan na lamang ng araw ang nakalitaw. Tanggap ka na. Nakangiting wika ni Jocelyn. She was looking forward to watch the sunset with him every day of her life. And he laughed. Narinig na lamang niya ang tawa ni Princess na sumabay sa tawanan nila. Uy, si Mami at si Daddy, nagla-loving-loving. Uwi ka ng bata. Tumayo si Noel. Binuhat nito si Princess at pinaupo sa kanilang gitna. At nang gabi ding yun, ay nag-propose na si Noel kay Jocelyn. At makaraan nga ang mga araw
ay naganap ang pag-iisang dibdib ni na Jocelyn at Noel. Isang banayad, ngunit matamis na halik ang pinagkaloob ni Noel sa kanyang asawa. Mabilis namang lumipas ang mga araw at agad na natupad ang kahilingan ni Princess na magkaroon siya ng kalaro sa kanilang bahay. Dahil agad nilang tinupad ang pangako kay Princess na hinihiling nitong kapatid. Hindi lang isa, kundi dalawa. Dahil kambal ang kanilang naging anak na pinangalanan nilang King at Queenie. Hindi na sila maninibago kung paano mag-alaga ng bata dahil pareha silang naging mabubuti at mga responsableng magulang kay Princess. At para kina Noel at Jocelyn, tunay na nababagay ang kasabihang first love never dies. Ngayon, tuwing pupunta sila sa breakwater, hindi na sila dalawa lang na magkasamang manonood sa paglubog ng araw. Dahil isang pamilya na silang patuloy na hahanga at panunoodin ang magandang paglubog nito. At dito na po nagwawakas ang kwento ng pag-ibig ni Noel at Jocelyn. Nawa ay nag-enjoy kayo at muling na in love. Samahan po ninyo ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago ang lahat, shoutout muna po ang mga friends natin na sina Ruby M from Japan, Ma'am Marge, Gloria Cambronero from Iloilo, Philippines, Hamina Balao from Sharjah, UAE, Ella Uwaying from Lebanon, Emi Carpio from Greece, Chat TV Vlog, Miss Lotlot Bayani, Miss Rosemary Liego from Hong Kong, Mary Ann Bacat, Gloria Foster, Kusina ni Bing, kay Miss Nasra Abdul Karim at kay Miss Sue Marieta. Maraming salamat po.